kami dati ay bumiyahe papuntang Japan o Okay. para compete yan si John Gabriel, no? At nasa usapin tayo bago tayo pumunta dun sa whether patutunguhan natin bakasyon. Sabi mo nga kanina no sa simula ng program, December na naman, it's a time of the year, no? Oo. Maraming bumabiyahe, maraming pumapasyal, nagbabakasyon. Ang unang-una natin sigurong aalalahanin, no, Cheryl, whether it's transportation sa air, sa land, or sa sea, pag ang pinag-uusapan natin ay common carrier of passengers, ang diligence required sa mga yan ay extraordinary diligence. Siguro yun yung pinakauna nating konsepto na tatandaan, no? Ting tayo ay sasakay sa eroplano, sa roro, sa bus. Kanina, may in-interview ka from LTFRB. Mm. Sila ay merong mas mataas na level ng diligence dahil, well, obviously, common carrier, they transport passengers at yung Mhm. kanilang business, ang tawag natin dyan sa batas ay imbued, di ba, with public interest. So, for every industry or business na merong kapakanan ng general public, mas mataas yung expected Mhm. uh, diligence. At anong ibig sabihin nito? Nalilipat, typically, ang burden of proof, Cheryl, pinag-uusapan natin, reklamo, demanda. Ang burden of proof talaga dapat nasa nagrereklamo. Tama, ano? Pero Mhm. kapag ang pinag-uusapan natin, yung mga industry involved sa common carrier, for example, nalilipat yung burden of proof. So, ang presumption, kapag merong damage, pag may injury, kapag merong death, ayan, ang presumption of law, liable yung common carrier unless ipakita nila na either may contributory negligence or the negligence was solely attributable to the victim. Yan. Hmm. So, yan yung ating pakakatandaan, no? Pero syempre, kailangan din natin maging responsable, no? Mhm. Halimbawa, ang unang-una nating concern, no? Kung iuusog lang natin yung diskusyon, Cheryl, is yung baggages natin. Mhm. So, yung mga baggage, syempre, unless yan ay hand carry, so wala tayong problema sa kasama natin. Pero kung yan ay chinek-in natin, mahilig kasi tayo yung ano, no, hindi na namin i-declare, no, kasi baka magbayad kami ng malaki. Oo. 'Di ba? So, minsan, yung kakatipid natin ganyan, no, hindi natin ine-expect, kaya nga aksidente, 'di ba? Nawala, na-delay, 'di ba? Worst case scenario talaga nawala, no? So, hindi natin maki-claim yung halaga nung laman kasi wala Hin tayong dineclare na meron pala tayong valuables doon. Nandun Oo. pala yung mga diamante mo, nandun pala yung engagement ring mo, yung set mo na kamahal-mahal, 'di ba? Heirloom mo. Hindi mo naman dineclare. So, syempre, in terms of uh, yung gauging, no, the amount of claims, hindi rin natin makukuha yung karampatang halaga kasi wala tayong dineclare na value. So, Mhm. gano'n, oo. So, well, kapag tayo ay, syempre, ayan na tayo, no? Nag-book na tayo online, darating na tayo doon sa airport. Ang unang-una nating karapatan ay, syempre, kapag upon purchase, no, upon booking, karapatan natin malaman ano yung accurate information natin, no, before purchase. Ano yung coverage ng ticket, kasi di ba minsan may mga add-ons, tapos kung gusto mong i-reserve. So lahat yan, pursuant to your right under the bill of right of an air passenger, no, to be informed of the terms of your purchase. Ngayon dumating ka na, no, doon sa airport. Karapatan mo siyempreng ma-process, no, for check-in. Meron tayong different hours to be observed prior to time of departure, 'di ba, Cheryl? If it's Mhm. domestic flight, if it's international flight, no? So, as early as 2 hours before the ETD, dapat open na yung mga check-in, no? Counters for you to check in for international flights, no? But of course, it differs kapag domestic, no? Plus, meron na tayo ngayon, no, for the convenience of our followers, no? Yung mga online check-in, pati nga Yes. ba
may online check-in na. Mhm. So maganda yung mga ganyan po 'no, akala po natin na-intimidate tayo minsan kasi naku online, online. Pero try po natin 'no, na i-online check-in, very convenient siya.